Guerra and Oliveros family, Rami and Irma Reyes and family, Helen Sola and family, George Maria and children, Engineer Oli and Accountant Ella, and Angel Clarice Ornedo, for the successful licensure examination for teachers of Rosel Linga, birthday blessing of Jean Paulo Maramba and Stephen Maramba, for the repose of the soul of Jean Mandia, Marceliano Malabana and Consorcia Malabana at Julio Mangubat, for the soul of Gloria Encarnado, Thanksgiving of Mr. and Mrs. Lino Lupig and family, and Ristico Limon and family. Maraming salamat po. Tayo para magsilubot para sa mga panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa mga lingkod pari. Panginoong Jesus, pinili mo ang iyong mga pari sa aming kalibutan at isinabi mo sila upang ipahayag ang iyong salita. Hiniran mo sila na maglingkod sa iyong ngalan, magdala ng mabuting balita sa mga kapaspalan at maghatid ng kaaliwan sa mga nagdurusa. Sa napakadakilang lindol na ito sa iyong simbahan, magpupuri at magpapasalamat kami sa iyo. Hinihiling namin pag-alabin mo sila sa apoy ng iyong pag-ibig, upang sa kanilang ministeryo ay mahayag ang iyong presensya sa simbahan, sapagkat sila sisidlang titik lamang. Dumadalangin kami na naway manaig ang iyong kapangyarihan sa kanilang kahinaan at kabiguan. Sa panghihinga ng kanilang loob, huwag mo nga silang patalo sa mga tukso, huwag mo silang pababayaan. Pasigurahin mo sila sa pananalangin upang kanilang maisabuhay araw-araw ang misteryo ng ilang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pinatiliin mo sa kanila ang diwa ng pagkilala at paggalang sa iyong kadakilaan. Naway manatili silang nagtitiwala sa pag-aaruga ng mahal na Birheng Maria, matapat mong disipulo at iyong ina. Panginoong Jesus, kupkupan mo sa iyong puso ang aming mga pari at pagkalooban mo sila tuwingan ng iyong masaganang biyaya. Amen. San Juan Maria Rene, panalangin para sa mga kasapi ng samahan ni San Juan Maria Rene. Panginoong Jesus, tinatawag mo kaming lahat sa buhay kabanalan. Ibinigay mo sa amin si San Juan Maria Rene bilang huwaran sa payak at mapagpakumbabang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. San Juan Maria Rene, ikaw ang halimbawa ng paghalinga at nagbibigay inspirasyon sa amin tungo sa higit na pagmamahal sa Diyos at kapwa, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Pag-alabin mo kami sa pagmamalasakit sa simbahan at sa kapwa, lalo na sa kabutihan at kapakanan ng aming obispo at kaparian. Maging laging handa nawa kami sa pagtulong sa pangangailangan ng aming mga pari at sa pakikisa sa kanilang mga layunin at mithiing pastoral. Banal na pari ng Ars, nagtitiwala kami sa iyong pamamagitan. Ipamagitan mo kaming lahat ng mga kasapi ng iyong samahan upang makamit namin ang mga biyayang higit namin kailangan upang makapamuhay kami sa katapatan at kabanalan. Bilang mga anak ng Diyos, ipamagitan mo rin ang mga kasapi namin pumanaw na sa mundong ito. Ang kapayapaan at buhay na walang hanggan ay talagawang makamtan. Amen. Muli natin sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Panalangin sa mga nabira ng Immaculadang Concepcion o Maria Marilag na patrona ng Pilipinas at ng aming parokya, aming pagtakasi at inang kaibig-ibig. Tanggapin mo po at marapating ipamagitan sa mairugin mo anak na si Jesus at sa Diyos Ama ang habang karaingan namin. Talastas mo po ang aming karamitaan, kaya buong buhay kami nagsasakdal sa iyo, nataglay ang buhay na pananampalataya, matibay na pananalig,
at maningas na pag-asa na ipagkaloob sa amin ang wagas na kalinisan, ang banal na pamumuhay, ang banayad ng pagbabalik loob ng mga bibinyagan at mga makasalanan, ang kapayapaan at pananatili sa piling mo hanggang sa pagwalhatian. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan, maging kalasag ka namin laban sa kasamaan at mga bitag ng demonyo. Sa pininawa siya ng Diyos, isinasama namin, o prinsipe ng mga hukbo ng kalangitan, sa kapangyarihan ng Diyos, ibalik mo sa impyerno si Satanas, sampaling lahat ng mga masasamang espiritu na lumilibot sa buong sanlibutan na naghahanap ng kapahamakan sa mga kaluluwa. Amen. Maligayang pagdalo sa pagdalawang natin ng banal na misa ngayong ika-26 na linggo ng karaniwang panahon at linggo ng mga manlalayag. Ang pagliligtas ni Jesus ay parang uplang bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, na walang itinatangi. Kung paanong tinatanggap at inililigtas ng Diyos ang lahat sa sanlibutan, sikapang na nating tanggapin ang lahat ng tao bilang naloob ng Diyos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pambansang araw ng mga manlalayag. Ingatan nawa sila ng Diyos sa tuwina at maparam ang kanilang kalungkutan at pangungulila sa pamilya. Ipanalangin natin na manatili silang tapat sa kayamanan ng tradisyong Pilipino at maibahagi ninawa nila ang pananampalatayang Kristiyano sa lahat ng kanilang nakakasalamuha sa ibayong dagat. Magsitayo po ang lahat at masigla natin batilin ang tagapagmula ng ating banal na pagdiriwang, ang ating minamahal na obispo, Bishop Julie Marano Jr. at sama-sama po tayo umawit. Di kayo at tayo baka sa pagsama sa ating Diyos. Maniglot tayo sa harap ng Panginoon. Sapagkat sumutihin kung may gawa sa atin, magsiawit tayo ng papuri sa ating Diyos. Kaibig-ibig at karapat dapat siyang purihin. Nilunasan niya ang may mga kakulangan habang buhay. Tinatampok tayo sa harap ng Panginoon. Sapagkat sibutihin kung may gawa sa atin, magsiawit tayo ng papuri sa ating Diyos. Kaibig-ibig at karapat dapat siyang Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, patuloy tayong inaanyayahan na pagnilayan ang paglago natin sa ating pananampalataya. At ang isang napakagandang tanda ng pananampalatayang lumalago ay ang pananampalatayang hinahangad ng kabutihan ng iba. Hindi ang sarili lamang, kundi ang kabutihan ng nakararami. Kaya nga't muli, tayo ay nananalangin para sa simbahan, sa lahat, lalo tigit sa mga panahong ito. At ginagawa natin ito ng may kababaang loob, sapagkat alam natin, pare-pareho naman tayong may pagkukulang at pagkakasala. Dahil dito, tayo muli humihingi sa Diyos ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Diyos sa kaitasan. natin sa Diyos sa kaligtasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inuulit natin pinagkaroon, sinasambatan sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, amang magkapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulot mo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, kalamang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sama natin ang Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang inyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang inyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin niyo po sa aming walang humpay, ang kagandahang loob niyo pong sa amin ay inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako ninyong bigay, kami ay gawin niyo pong kasalo sa ipagkakaloob niyo po sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang liturhiya ng salita ng Diyos. Magsiupo ang lahat at pakinggan natin ang mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa mga bilang, sa aklat ng mga bilang, Kabanata 11, talata 25 hanggang 29. Nagagalak si Moises na bahagina ng Diyos ng kanyang espiritu, ang 70 matatanda at maging ang 2 pang matatandang naiwan sa kampamento. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwan 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan at yaong isa na may Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila ay nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Panginoon. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan
nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yung paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang paglingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan, ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol Santiago, Kabanata 5, talata 1 hanggang 6. Ipinaaalala ni Apostol Santiago sa mga mapang-api at mapang-abuso na hindi nalilinig sa Diyos ang daing ng kanilang mga inaapi at may naaangkop na hatol para sa mga pananamantalang ito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulhol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga. Ang inyong mga damit, kinain na ng kalawang. Ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang mga hinaing na mga mag-aani na inyong inapi, nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong mabuting balita ay ayon kay San Marcos, Kabanata 9, mga talata 38 hanggang 43 at 45 at ipinagpapatuloy sa talata 47 hanggang 48. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin, sapagkat hindi natin siya kasamahan.
Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Doon ay hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang homilya. Isa pong pinagpalang linggo sa inyong lahat, mga maninimbang, mga lingkod sa dambana ng Panginoon, at sa inyo pong lahat na nakikiisa sa online streaming ng ating pong misa. Isang mapagpalang araw rin po sa inyo, Bishop. Naalala ko po, ito hindi ko matandaan talaga kung 1997 o 1996. Nang ako'y kunin bilang isang batang pari ng aking dating therapist, physical therapist po sa tuhod, na magninong sa kanyang kasal. Sabi, Father, pwede po ba kayong magninong? Sabi ko, bayo naman. Kaya lamang, itong therapist na ito, hindi siya Katoliko. At ang mapapangasawa niya, hindi rin Katoliko. Ang kanyang mapapangasawa ay isang doktor na naghahanda para maging pastor ng Pentecostal Church. Sinabi ko, sige, pwede naman. Di ako pumunta. Pumunta ako doon. At naalala ko yung araw na yun sapagkat di ako'y Katolikong pare, nandun lahat ay hindi Katoliko. At ako'y nakabihis pang ninong, ang kasama ko pang ninong doon ay si Fidel Ramos noong panahon yon. Isa siya sa mga ninong. Si General Fidel Ramos, president na ba ganun pala, parang presidenting ata siya. At doon sa aming pagkakapwestuhan doon, edi siyempre, ako'y parang ang feeling ko ako'y out of place. Dahil, iba ang seremonyas ng pagkakasal kaysa nakasanayan ko bilang pari. Iba ang mga kwan. Pero, nakakatuwa sapagkat pagkatapos magsalita ng pastor nila patungkol doon sa kasal ng dalawa kong kaibigan, biglang sabi ng pastor ay, nga pala mga kapatid, may kasama tayo ditong pare na pinili ng ating mga kakasalin na maging ninong nila sa kasal na ito. Tinawag ko ako bigla, Father, baka gusto mo magsalita. Baka may gusto kang sabihin sa kanila na makatutulong sa kanila sa buhay mag-asawa. Alam ho ninyo, nung sabihin nyo ng kanilang pastor, para po baga ang pakiramdam ko ay walang Katoliko, walang Protestante doon sa pagkakataong yun. Ang pakiramdam ko, ako'y tulong ginalang ng pastor nila. Tumayo naman ako at nagsalita, kaunti lang naman, baka mas mahaba pa yung sasabihin ko sa pastor, di iniklian ko na lang. Nagpasalamat. At noong nakatapos yung seremonyas, pumunta ako sa reception, ay parang naman pakiramdam ko nawala yung aking kaba, nawala yung agam-agam ko na ako isang Katoliko, sila hindi. Alam niyo mga kapatid, ang pakiramdam ko,
Yung ganong ugali, ang isa sa malinaw na tanda ng isang mature na faith. May pananampalataya naman lahat halos talagang lalo't ang ating pinananampalataya na si Jesus. Pero ang isang tanda na nagle-level up na ang pananampalataya is the capacity to be inclusive and accepting of others. At ako'y naniniwala, ang isang tanda naman ng bubot pa at hilaw na pananampalataya ay kapag lagi ang isip natin, kami ito lamang. Exclusive sa iba. At mahalaga ito, sapagkat ako'y naniniwala, these are the signs of our faith na kailangan din nating mapagtuunan ng pansin. Noong isang taon, nakalipas, sa paghahanda natin sa 500 taon ng ating pagiging Kristiyano, Pilipinas, last year, ipinaalala sa atin ng simbahan ang kahalagahan ng inter-religious dialogue and ecumenism. Na hindi maaari ang ating panghawakan lagi ay tayo lamang. Walang monopoliya ang kabutihan. Tandaan niyo yan, ha? There is no monopoly for good. It is only God who is truly good. Everybody else participates in the goodness of God. So walang pwedeng magsabi, kami lamang ang nagawa ng kabutihan. At ito ha, mag-iingat kayo sa magsasabing sila lamang ang maliligtas. Ulitin ko sa inyo, ayan ha, online ito. Kung ito yung makaabot sa ibang bansa, be careful of those who say they are the only ones who shall be saved. Because it is a guarantee that their faith is not mature enough to accept others. Si Kristo mo. Ang kanilang ipinapahayag daw ay si Jesus, ngunit ang sinasabi ni Jesus taliwas sa kanilang ginagawa. Ano sabi ni Jesus? Ang hindi natin kalaban, kasama natin. At kapag ang relihiyon ay paglalaban-laban lamang ng pastor, ng pare, huwag na kayo makinig sa pare, huwag na kayo makinig sa pastor na yun. Because it is not a battle. It is a proclamation of the goodness of God. This is faith. Kita niyo simbahan, sa atin, hindi pinagbabawal ang magpakasal ang Katoliko sa hindi Katoliko. Ang nakakatawa naman, tayo na mga Katoliko, pag magpapakasal sa iba, hindi ka kinakakahalata. Sa kanila bawal tayo. Sila hindi bawal sa atin. Ang dali ng Katolikong lumipat, sapagkat yun ay requirement doon. Ingat kayo sa gayon. Sapagkat faith cannot be forced. Faith has to become your personal acceptance of God or Jesus Christ in your life. At kapag hindi ka kayang tanggapin ng iyong asawa o mapapang asawa sa pananampalatayang yan, hindi siya dapat maging asawa mo. Tandaan niyo yan, ha? Kasi kaya mo siyang tanggapin, ikaw hindi matanggap ang iyo, nasaan na yun? Again, it is a sign of an immature faith. Faith cannot be exclusive. It needs to bring people closer to Jesus Christ. Kaya nga, mahalaga din yung pangalawang katotohanan sa Ebanghelyo ngayon. Tandaan din natin to. Faith is not exclusive. Ang second, faith cannot be destructive. Hindi maaari ang pananampalataya natin ay nakasisira sa iba. Nakapagpapalayo sa iba kay Kristo. Tandaan natin. Kapag dahil sa ugali natin, sa sinabi natin, sa ginagawa natin bilang mananampalataya o simbahan, ay itinutulak natin palayo kay Kristo ang isang tao, ay aba sa atin. Sa ngayon sa Ebanghelyo, ha? Ay aba sa atin. Kaya minsan, biling ko lagi sa pare, sa amin, sa mga naglilingkod sa simbahan, be kind. Not because we teach kindness,
but because we live kindness. Kasi alam niyo, pinakamadali magsalita tungkol sa kabutihan. Pero pag hindi ka mabuti, ikaw mismo ang sumisira sa sinasabi mo at itinutulak mong palayo ang tao kay Kristo. Di ba? Di ba? Kung sasabihin ni Bishop, maging malumanay kayo sa inyong pagsasalita, taas nung biglang may maglakad na batay, "Hoy! Ba't ka na riyan?" Ano sasabihin niyo sa akin? Oo, ano mo yung obispong yun? Liit na liit, tapang na tapang. Masama na ang loob sa akin, ano? At malamang, it pushes some people away. Ay, tandaan niyo to, ay aba sa akin. At ito paalala ko sa mga kapatid kong pare. Sa lahat ng naglilingkod simbahan, ay aba sa iyo. Kapag sa iyong sinasabi, sa iyong ginagawa, sa iyong ipinakikita, ay inilalayo mo ang tao. It destroys faith. Faith cannot be destructive. Dapat nga, faith has to become attractive. Nagdadalang palapit kay Jesus. Kaya nga mga kapatid, simpleng tanong lang ito. Do you feel your faith, ang ating pananampalataya, ay inclusive, welcoming, tumatanggap sa iba? Ako, pinagsusumikapan ko talagang alisin yung ganung klaseng katotohanan, yung exclusivity. Ano mang proyekto ng simbahan, yung Cancer Warriors Foundation, hindi itinatanong dapat kung anong pananampalataya. Yung pabahay na ginawa natin para sa mga nababagyuhan, hindi ko na, sabi ko, huwag nyo nang alamin kung Katoliko. Kung sira ang bahay, yun ay papagawa. Because I cannot, and you should not, be exclusive in doing good. Yun ang una. Ang ikalawa, sa tingin ninyo, palapit ba ang tao sa Diyos? Sa atin, bilang halimbawa ng pananampalataya? O sa pamamagitan natin? O palayo sila dahil sa atin? Sa aking karanasan po mga kapatid, pag ang ugali natin ay totoo sangayon sa sinasabi at pananampalataya natin, kahit paanong relihiyon, kahit paanong pinaniniwala ng kausap natin, hindi lalayo yan sa atin. Makikiisa pa yan sa atin. Maaaring hindi maging Katoliko, okay lang. Pero magiging kasama mo sa paggawa ng kabutihan sa ngalan ng Diyos. So mga kapatid, bahala na kayo. Hindi ko kaya sukatin kung nasaan na kayo dyan. Pero sa harap ng Diyos, darating ang pagkakataon, kailangan nating iharap ang katotohanan ito. Nawa, maging daan tayo ng kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ni Jesus na naghahangad ng lahat ay magkaisa. At hindi lamang magkaisa, kundi lahat ay maging daan ng pagdadala sa Diyos ng lahat ng sanlilikha. Pagpalain nawa lahat tayo ng pumikapal at sa tulong ng ating mahal na ina, magabayan tayo sa tunay at buhay na pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay magsitayo para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay nilibing, nanakaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos, ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa mga nabuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, taglay ang pagtitiwala
lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang seafarers at mangingisda, 10 ng kanilang mga pamilya. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay ng suporta sa mga mananayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan ng walang pagkiling at pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo Ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hindi ginawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid namin tinamaan ng COVID-19. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mo kami maging anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang kapatid namin yumao. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagpala naming Diyos, dinggin niyo po ang mga pagsusumamo ng inyo pong bayan. Tulungan niyo po kaming magdamayan sa pamamagitan ng pagbabahagi upang maging ganap sa amin ang pag-ibig ninyo at ni Jesucristong anak ninyo at aming Panginoon. Amen. Amen. Ang liturhiya ng banal na Eucharistia. Magsiupo po ang lahat, sama-sama po tayong umawit habang inihahanda ang mga alay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin niyo pong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng inyong pagpapalang sa amin ay umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan. Ang inyong mga anak na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa inyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak niyo pong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak ninyong mahal, ay niloob niyo pong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak ninyo at ng Espiritu Santo, ang inyong sambayanan ay nagpupuri sa inyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng inyong Espiritu. Kaya nga't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kaming lahat ngayon ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa ay nagpupugay sa iyong kadakilaan. Hinadakila ng lahat ang napalito mong anak, na siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong pong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin niyo po ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo po kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin din po ninyo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamamagitan na rin ng inyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin lahat ngayon ng buong lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamin, bigyan mo po kami, Yahweh, ng aming kakanin sa araw-araw at pagpawain mo kami sa amin mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat at ihanda ang sarili sa pakikinabang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo ngayon ay kanyang inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makauupo po tayo at umawit sa pakikinabang.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin at pagpapakinabang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami ay makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap naming pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsilugod po ang lahat para sa Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo po ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng biglang awa, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Bago ko po ibigay ang huling pagpapala at pagbabasbas, muli po pagpapasalamat sa lahat ng nakiisa sa ating pong pakikipaglaban dito sa COVID virus na ito sa pamamagitan ng ating pananatili sa ating mga tahanan sa pagsunod sa mga protocol. Salamat po ng marami sa inyo. Tuwa, ipagpatuloy po natin para hindi na muli tumaas ang bilang ng mga kaso sa ating probinsya. At gayon na rin po sa buong Pilipinas. Ay kalwa po ay nais ko po sanang encourage lahat, lalo mga kabataan na nasa tamang edad na magrehistro para kayo makaboto. Be part of the decision making ng ating bansa sa susunod na halalan sa 2022. Sa ngayon, hindi ko pa ho alam kung ano, ay hanggang September 30. Ang sabi may extend hanggang October. Pero wag na natin hintayin yung October. Pag sumikapan natin na itong panahon ito na September, bago magtapos ang buwang ito, ay makapagparehistro kayo. Dito po sa pagboto, tabla-tabla tayo. Walang mayaman, walang mahirap, walang matanda, walang bata. Pare-pareho natin na ipapaglaban ang ating paniniwala at pagkilala at pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng karapatang ito. So huwag sasayangin, magrehistro, lalo na mga kabataan, at makiisa sa pagpili ng magiging sunod na mamumuno ng ating bayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na humayo tayong lahat, laging taglay ang mga biyayang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos.